Uy, bakit malungkot si Bishi ko? Ha, bakit malungkot? Ano yun? Ano ba nakalagay dyan? Return to sender? Ay, ano ba yan? Oh, ito, ano to? Procession? Ano ba yung mga bitbit nila? Ah, oo. Yung article sa impeachment yata itong binibit nila para basbasan daw. Yung galing sa Senado, ibinalik sa Kongreso. Uy mga kababayan, bago lahat ang kalimutan tayo, ano? Kumusta po tayong mga kapatid, mga kapwa ko Pilipino, mga OFW saan man panig ng mundo. At sa mga waray-waray na pareho haakon, kumusta po kamo? Hain man kamo nga dapit yan na. Ang mga taga Leyte and Samar, kumusta po tayong lahat? At sa video ito, gusto ko lang po sa inyo i-share ang aking personal na comments. Ito po ay comments ko lang po, sariling opinion, base doon sa akin nakikita kasi karapatan po natin, malaya po tayo magkomento sa ating mga nakikita, lalo na sa ating mga sa pamumulitika ng ating bansa. Ngayon, isa po itong parental guidance, ha? Bago po tayo magpatuloy, parental guidance po. Kung ikaw po ay hindi handang makinig na sa mga katotohanan na katotohanan na nangyayari na akin na i-discuss dito o sarado ang isipan mo sa pagtanggap ng mga opinion na hindi ka na kaya-aya sa pakinggan ng iyong tainga, ay ngayon pa lang po wag na po kayo, in-encourage ko po kayo, wag kayo manood sa video na ito. Masasaktan lang po kayo. Dahil itong video na to, kayo katulad sa mga nakaraan, ay ating po pinag-uusapan dito yung mga realidad. Hindi dito ang video na ito ay ginawa para sa kagustuhan kung anong gusto nyo mapanood. Ito po ay ginawa ko, nire-research ko para po kahit papan makatulong ako ilabas ang katotohanan. Patuloy na sumusubaybay sa channel na ito, sa Tito's Random World, Search for Truth Channel. Dahil ang ninanais po natin ay makatulong tayo maghanap ng katotohanan. Dahil ang katotohanan lang po ang makakapagpalaya sa atin. Dito po tayo sa pinag-uusapan na about sa impeachment ni VP Sara. Kamakailan lang po, nung June 9, nagkaroon ng session ang Senado na at the same time nag-convene sila into impeachment court. Na ito yung medyo nakakatuwa dito na pangyayari na nagpapasalamat tayo sa ating buhay na Panginoon dahil nga nakikialam siya, nag-i-interfere siya kasi makikita po natin na ang Diyos ay gumagalaw dahil sa mga nangyayari. Lumulutang yung mga katotohanan, ipapahiya niya yung mga taong naglalapastangan sa katotohanan. Okay? Ngayon po, mga kababayan, pag-usapan po natin itong session, Senate session nung June 9. Kung saan nag-convene sila into impeachment court na ito yung nakakatuwa dito dahil ito si Senator Bato bago ko umpisan itong discussion. Sabi nga ni Senator Alan Cayetano na ito ay debate ng mga abogado. Pero alam nyo ang Panginoon, sabi nga ang karunungan ng tao ay kamangmangan sa harap ng Panginoon. So, alam natin maraming matatalino dyan sa Senado kaya nga sila hindi nagkakasundo sa sobrang talino. Pero ang ginamit ng Panginoon, hindi abogado upang pahiyain ang mga abogado, di ba? Si Senator Bato ang ginamit ng Panginoon. Hindi mo akalain na sa kanya na hindi abogado, doon manggagaling sa bunganga niya ang pag-umpisa na may labas ang katotohanan. So diyan nagsimula sa kanya ang mga malaking pagbabago na nangyari, mga updates tungkol sa impeachment ni VP Sara dahil kung saan doon sa privilege speech niya, nag-motion siya ng to dismiss the impeachment case ni VP Sara. Okay? Medyo nagulat sila lahat. Actually, nahalata ko nga na hinaharang-harang pa ni Senator Pimentel, ni Coco Pimentel, hinaharang-harang pa. Ito yung masugid na nagpupumilit na talagang maumpisan ng impeachment trial. Diba? Ginamit na lahat niya ng batas. Wow! Dahil nga raw, medyo alam niya lahat ang batas. So, anong nangyari?
nakalusot si Senator Bato, nakapagsalita siya ng privilege speech, nakapag-deliver siya ng privilege speech siya. Na doon sa dulo, nag-motion siya to dismiss ng case na impeachment case ni Sara, ni VP Sara. Na ang nangyari, yun pala ang magiging umpisa para ma-open yung mga bagong ideas na kung saan ito si Senator Peter Alan Cayetano, bago tayo magpatuloy, bigyan ko lang kayo ng konting kaalaman regarding kay Senator Alan Cayetano. Napansin ko lang ito siya sa ibang mga video niya, sa mga TikTok yata, nagkakaroon siya ng Bible sharing, yung about God, about gospel. So, na-feel ko na ginamit siya ng Panginoon, giniyahan siya ng Panginoon na siya yung mag-pacify. Kasi, di ba, mayroon niya nagdaaway na. Ay, medyo mainit yung panahon na yun, ng session na yun. So, doon ang galing na yung kay Senator Bato motion, inamend niya. Nagkaroon siya ng amendments or pagbago dun sa motion ni Senator Bato. Kung po pwede, ibalik na lang ito sa Kongreso. Di ba? Ng aming pagngilay-ngilay, Mr. President, we come to a decision that I am inclined to accept the amendment to my motion being put forward by Senator Judge Alan Cayetano, Mr. President. Thank you. Provided can Before Senator Judge Pimentel stands up, let's allow Senator Judge De La Rosa to finish. provided that Senator Judge Cayetano can elucidate this body once again, Mr. President, about his proposed amendment. Thank you, Mr. President. Parliament, the status of the hearing is that the movant has expressed his intention to possibly amend his original motion that we are acting on at the moment via a debate. So may the Honorable restate, Senator Mr. President? Judge Cayetano state the amendment to the motion and what the motion will now be. Thank may you, proceed, Senate sir. President, Mr. Presiding Officer. Siguro, Mr. President, bago ko i-restate, kasi yung confusion whether remanding is dismissing. Kasi ang sinabi ko po kanina, 3 ang action na pwede natin gawin. Ituloy as is, i-remand o kaya i-dismiss. Dismissal is tantamount to an acquittal for this year. So that means next year ka na pwede mag-file. Pero pwede kasi once a year pwede ka mag-file. And to clarify, I'll not debate with Senator Grace po, but my understanding kasi ma'am, to a kapwa Senator Judge, tama yung binasa mong case if yung naunang mga final ay hinir nila. Tapos anong pinadala nila dito? In this case kasi ang allegation, yung 3 final, isinisan tabi nila eh. Hindi nila pre-process, hindi pinadala sa Speaker's Office, hindi pinadala sa Rules Committee o Justice Committee, hindi ni-report out as the Constitution says. And there's a legal maxim kasi that what you cannot do directly, you cannot do indirectly. So kung magiging ganyan ang sistema ng House of Representatives, all you have to do is keep accepting impeachment throughout the year, kahit 1,000, and then pick one that you like and then i-forward sa atin. That will violate the Constitution na dapat isang complaint lang. So ang allegation kasi dito is that they did not follow their own rules. But sang-ayon ako sa iyo at kay Senator Win Gatchalian na are we all ready to look into that tonight and debate? Even tomorrow. Even tomorrow. This isn't a 15-minute discussion in accordance with the rules per senator. Malalim na diskusyon to kasi kung Supreme Court man is taking time to decide this. This will be precedent setting eh, 'di ba? So, let me clarify in Tagalog. Dalawa ang pwede nating gawin, ituloy o ibasura. Ang dismissal, ibasura. I am not proposing na ibasura. Yun nga ang pakiusap ko kay Senator Bato and I will restate it. Yung ituloy, 2 klaseng ituloy. Bukas, babasahin and then i-issue yung summons. But that will not stop Senator Bato or any one of us from questioning pag binasa ng prosecutors tomorrow
yan ba ay fourth impeachment complaint? Balik na naman tayo sa step 1 ngayon. Yung remand ay ibalik sa House at maybe I can state it, Mr. President, no? So ang aking pong amendment ay ibalik sa House at ipa-certify sa House na number 1, including the circumstances, na hindi nila violate yung Constitution in entertaining more than one impeachment complaint in 1 year. Number 2, na interesado silang ituloy ang impeachment complaint. At pangatlo, tatlo yun, di ba? Yung pangatlo, Mr. President, is really the judges nung 20th kung anong gusto nilang gawin. So nasa atin yon, hindi sa House, no? Ang problema, Mr. President, hindi ang 19th Congress ang sasagot nito, yung 20th Congress. Kasi kahit sumagot bukas na gusto nilang tumuloy at i-certify nila, paano kung yung 20th Congress ibalik naman? So I'm open to an amendment to my amendment. I'm just saying I think there is wisdom now in not dismissing it, and there's nothing lost na ibalik ito sa Kongreso at ayusin nila yung isasubmit sa atin. Re-reiterate ko yung sinabi ko po kahapon o nung isang araw. Hindi nating kasalanan na last day of session, February 5. Marami po tayong kasalanan, hindi tayo naghuhugas kamay. Pero hindi natin kasalanan na last day final, na yung pang-apat ang final, at nag-eleksyon habang final. So that is why there is wisdom in remanding it rather than dismissing it or rather than ituloy natin bukas as if walang nangyari. Just a last point. I don't agree totally with Brother Robin na hindi natin ginawa yung legislative agenda, yung mga ipapasa. Pero nakita naman po natin, BICAM report na lang po The reality is, kung tutuloy natin yung debate until 10, 11 tonight, pagdating natin bukas mag-impeachment court, lahat ng mga BICAM na yon balik to square one. At marami doon ay sayang. Pwede na talagang i-take up kaagad-agad, Mr. President. So the amendment is instead of dismissing, is ibalik sa Kongreso. And then subject to style, no? I-certify ng Kongreso na hindi nila nilabag ang Constitution in more than one filing. And number 2, na interesado silang ituloy at sino yung nakatakdang prosecutors nila, Mr. President. Just to clarify, yung binabanggit po ninyo, Ginoo, na interesado pa at gusto pang ipursige ng Kongreso, ang impeachment complaint na ito ay tumutukoy sa 20th Congress, hindi ng 19th Congress. In my opinion, Mr. President, kasi kahit sumagot ang 19th na they're interested, they cannot bind the 20th Congress. In that regard, the Chair agrees. So, nagkaroon sila ng butuhan. Nagkaroon sila ng butuhan na dito nagulat ako, kahit sino sigurong Pilipino, mga nanonood nung time na yon sa butuhan nila, na dinan nila sa buto kung sinong gustong ibalik na lang ito sa Kongreso, nagkaroon ng buto na 18, 23 senators lang sila. 18 bumoto ng pumayag or payag sila na ibalik sa Kongreso at 5 lang ang hindi pumayag. So, ngayon, ito yung nakakatuwa rito, lumutang ang totoong kulay. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo na ang Panginoon nag-i-interfere kasi ilulutang niya lahat yan. Kung ilulutang niya kung sino ang totoong ginto at so, kung sino yung pilak o kung sino yung tanso lang. So, alam nyo na, pagdating sa election 2028, di ba? Ngayon, ito nangyari mga kababayan, 5 lang ang bumoto ng hindi payag. So, in short, naibalik sa Kongreso ang impeachment, article of impeachment. Sa dalawang kondisyon, ito yung masakit mga kaibigan yung dalawang kondisyon na pinapos ni Senator Judge Alan Cayetano na isang kondisyon na i-certify nila na yung impeachment, article of impeachment ay walang nilabag walang nilabag sa Constitution dahil alam nating mga kababayan na may batas na sa isang taon, isang impeachment lang dapat ang may file. Okay? Ngayon, ito, may nangyari impeachment, first impeachment, second, third, ang fourth, ang kanilang impeachment ay ang third, hindi nila inasikaso. So, maraming nagsasabi dyan na nilabag nila ang Constitution, hindi nila pinakinggan ang boses ng taong bayan,
Pero mga mga kababayan, mamaya hihimay-himayin natin yan. So, yan yung unang kondisyon na i-certify na wala silang nalabag. Ngayon, pangalawa, yung i-certify ng 20th Congress or makakuha sila ng certification sa 20th Congress na itutuloy nila ang impeachment. Paano kung ang impeachment ibalik na naman ng 20th Congress? Emotional damage! Alam nyo mga kaibabayan, ang totoo dito, ito ay sinyalis lamang na unti-unting lumalabas ang katotohanan. Dahil nga, punta tayo dito sa 18.5. 18 ang senador na bumoto. Ngayon, ang daming binabato dito na mga masasamang issue about dito sa mga 18 senador na bumoto. Na kesyo, labag ang ginawa nila. So, ang gusto nilang palabasin, tama itong 5. Ngayon, itong mga kaibigan, gusto ko lang to i-insist itong usapin na tungkol sa boses ng taong bayan. Itong mga style ng mga kakaliwa nila Risa Hontiveros, actually, ayaw ko lang pasensya na. Medyo na, kung hindi nila nirespeto ang ating vice presidente, ayaw ko rin respetuhin sila. Lagi nila ginagamit ang boses ng taong bayan. Sino ba sa taong bayan ang sinasabi ninyo? Dahil, una, kung totoong kakampi ninyo ang majority ng taong bayan o yung hawak dala ninyo ang majority ng boses ng taong bayan, edi sana nanalo na si Franz Castro sa Senado. Nanalo na sana yung si Arlene Brosas sa Senado. Di ba? I am right? Di ba may Congresswoman Brosas din na nagkandidato? Nanalo na sana. Si Dilima nga nanalo lang dahil nagtago din sa likod ng party list. Ngayon ko lang nalaman nung nagkaroon na ng proclamation na nanalo ang party list, yung pala nandun sa loob isa pala siyang nominee ng isang party list, si Dilima, kaya nakalusot. Kung si Dilima, mga kababayan, ito, sariling opinion ko lang po ito. Kung si Dilima, kumandidato senador, dala-dala ang pangalan niya, hindi niya mananalo, mga kababayan. Di ba? Totoo. Dahil nga, tingnan mo naman ang alyansa ng mga senators. Ilan lang ang nanalo? 5. Questionably pa. Di ba? So, ano ang sinasabi nila na boses ng taong bayan? Nagrally ng halos 3 million na mga Iglesia ni Cristo. Iyan ba hindi boses ng taong bayan? Ayaw ng impeachment. Nung pagkatapos ng May 12 na election, nanalo karamihan ng mga PDP laban, yung mga anti-impeachment na bukang bibig nila yan sa during campaign na ayaw nila ng impeachment. Nanalo. So, ibig sabihin, binoto sila ng tao at ayaw ng mga tao na bumoto sa kanila, yung mga Pilipino na ayaw ng impeachment. So, nanalo sila. Sino yung bumoto kay Franz Castro? Yan ang gusto ng impeachment. Bakit hindi niya pinanalo si Franz Castro? Di ba? Bakit hindi niya pinanalo si Congressman Brosas para Senado? Di ba? So, huwag po natin lagi gawing dahilan, gamitin ang boses ng hinaing ng taong bayan dahil marami po, majority po ng taong bayan ayaw ng impeachment. Dahil alam naman po natin, ito ay pamumulitika lamang, mga kababayan. Malinaw, nagtataka lang ako, ini-insist lang ng iba. Ini-insist lang ng iba na kesyo ganito, kesyo ganyan. Na dapat papanagutin si BP Sara. Gusto lang nyo papanagutin. Para saan? Doon sa 125 million? Yung 4 billion ni confidential fund ni Pangulong Marcos, hindi nyo gusto papanagutin. Di ba? So, maging fair po tayo mga kababayan na ito yung medyo malaking usapin bilang isang Pilipino na pati ako na encourage ako mag-react dahil isa ako na Pilipino na ayaw ng impeachment dahil halata naman sa mga hindi lang nagre-research o nananaliksik, hindi nyo maintindihan. Dahil kung puro lang kayo, nakikinig lang kayo sa mga kwentong barbero, mag-research po kayo para mapatunayan nyo ang katotohanan, mahanap nyo ang katotohanan. Ngayon, mga kababayan, doon sa 18 na senators, nangangarap ako o magdasal po tayo na patuloy sila manindigan sa katotohanan. Hindi ko sinabi kampihan nila si BP Sara. Actually, si namin nga kung di ako nagkakamali, si Senator Francis Escudero. Inamin yan, ayaw niya kay BP Sara or hindi niya kinakampihan si BP Sara. Aywan ko kung tama ako, correct me if I'm wrong. Ito ay opinion ko lang. Pero hindi ko muna nagdebuto siya ng ganun, ay pabor na siya kay BP Sara. Diba? Huwag natin, ito yung problema natin mga Pilipino,
na paglabag sa kalooban natin, either it is right or wrong, lagi natin isipin mali sila. Mali yan, hindi yan naaayon sa batas. Di ba? Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, ang katotohanan na nasakit, tanggapin. So lalo na sa mga taong hindi handa tanggapin ang katotohanan. Marami ngayong mga Pilipino, mga kababayan, na nanatiling gising ang kanilang mga mata, dilat ang kanilang mata, pero patuloy na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. Kaya nga, sabi ko nga, paulit-ulit ko pa nagko-comment po ako sa mga sa social media, mga kababayan, na kaya mayroon tayong ganitong klase ng mga politiko. May mga kurap at mahilig magpasaman-samantala, mayroong mahilig mag-shortcut sa proseso ng hustisya. Katulad ng ginawa kay Pangulong Duterte, yung dating Pangulong Duterte. Mga kaibigan, di ako abogado pero naniniwala ko sa aking opinion, sa aking palagay, shortcut nila ang pagdakip kay Pangulong Duterte na lumalabas para na-interpret na kinidnap. Diba? So, bago pala natin makalimutan, ito latest update kay Pangulong Duterte. Nagkaroon ng what is this? Ng petition ang defense panel, yung defense na yung mga abogado ni Pangulong Duterte sa ICC tungkol sa interim release ni Pangulong Duterte at hindi daw sana hindi ako hindi ako totoo, sana nagkakamali ako. Na hindi daw nag-object ang mga prosecutors. Sabi nga nung isang sino ba yun, si Attorney Conte, para daw siyang nabuhusan ng malamig na tubig. Di ba? Kasi nga hindi nila matanggap. Mga kababayan, kayo na mga patuloy na ayaw magising sa katotohanan. Ang katotohanan lulutang at lulutang yan at hindi hayaan ng Panginoon na ang katotohanan ay matakpan ng mga kasamaan o sa mga taong ganid sa impluensya, ganid sa posisyon at mga kurap na mga leader ng ating bansa. Hindi hayaan ng Panginoon yan, lulutang at lulutang katotohanan at ang katotohanan ang mananaig. Hustisya ang mananaig. At yung mga tao, mark my word, tandaan niyo po ito, hindi po ako manghula. Yung mga tao sa simula't-simula pa na gumawa ng kalapastanganan sa kapwa Pilipino, mga ginawang pahirap sa mga Pilipino, paglabag sa mga karapatan ng mga Pilipino, balang araw, ang Panginoon maniningil sa inyo. Alam ko na powerful kayo sa panahon ngayon. Dito lang to sa lupa. Mayroon pa tayong pinakamakapangyarihan, ang Panginoon, na kung siya ang mag-decide, siya ang maghusga, at siya ang maningil sa katarungan, wala nino man makakaharang. Diba? So, I hope itong nangyari sa Senate session nung June 9 ay isa po itong wake-up call sa atin na palatandaan ito na lumulutang na ang katotohanan. Dahil magtataka ka, kahit yung mga kalyado ng mga senador o yung mga senator judges na kalyado ng administrasyon bumoto para ibalik sa Kongreso. Anong ibig sabihin nun? Ang lower house lang or ang member ng lower house lang sa pamumulo ng kanilang speaker ang gusto magpa-impeach kay VP Sara. Diba? Kasi itong mga senador at sana I hope pati sa 20th Congress patuloy sila manindigan sa katotohanan. At medyo isa pa yan na di na makatulog ganyan yung mga pro-impeachment, yung mga anti-Duterte, yung mga taong gustong makita na bumabagsak ang mga Duterte pero mga nakakatawa, the more na nilulunod nila sa putik ang mga Duterte, lalong umaangat. Di ba? Lalong inaangat, lalong lumalabas ang katotohanan. Di ba? So, lalo silang inilalagay sa kahihiyan. At ito, mga kababayan, ulit kong sasabihin, hindi ako manghula. Pagpatuloy ninyo gawin itong mga masasamang gawain ninyo na gusto nyo maghamak ng isang tao o manira ng isang tao dahil lang sa personal na political interest ninyo o dahil lang sa pamumulitika na gusto lang ninyo walang makaupo na Duterte, wala kayong pakialam kung may mabuti o may masama silang ginawa. Basta ang gusto nyo, makitang masama ang mga Duterte. Darating ang panahon, mga kababayan, mark my word, ipapahiya kayo ng Panginoon. Ilalagay kayo sa kahihiyan. Kaya nagtataka ko, personal na komento ko to. Yung prosesyon kanina balik na natin. Ayun, yung prosesyon. Pinababasbasan nila yung yung article of impeachment. Ang tanong,
kaninong Diyos ang magbabasbas sa kanila? Di ba? So, hindi ako nagja-judge mga kaibigan. Ang paniniwala sa Panginoon ay dependiyan sa bunga. Kung ang mga adikain mo ay puro paglalapastangan o kasamaan, baka ibang Diyos ang hinihingan mo ng tulong o ibang Diyos ang hinihingan mo ng payo o ng guidance. Kasi kung ito sila Senator Bato na kahit hindi abogado, binigyan ng wisdom ng Panginoon, ginaid ng Panginoon, kung ito si Senator Alan Peter Cayetano ay ginamit ng Panginoon, sabi nga, ginaid ng Holy Spirit, kaninong espiritu itong gusto nilang magbasbas dito sa article of impeachment? Ito yung katanungan lang mga kababayan, no? Kasi nga si Satanas, mga kababayan, naniniwala din sa Diyos. Ha? Marami ngayon nasasabi na naniniwala sa Diyos, pero ang feeling nila mas mataas pa sila sa Diyos. Nakikilala lang nila ang Diyos kung sa panahon na kakailangan nila ang Panginoon. Na gusto nila ipakita sa tao na makadiyos sila. Pero ang totoo nilang motibo ay makademonyo. Diba? So, yun lang po mga kababayan at maraming salamat sa inyong panunood. At sa susunod na video, pag-uusapan naman natin itong mga statement ni Senator Judge Amy Marcos. Ang ganda ng mga tirada niya na sinuporta naman ni VP Sara. So, ayun mga kaibigan, hanggang dito lang muna tayo. At doon sa mga hindi pa nagsusubscribe sa channel na ito, i-hit nyo na yung button at para ma-update kayo sa susunod na mga i-upload ko pang mga video. Salamat sa inyong lahat. God bless us all. God bless the Philippines.